Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Isa ka bang empleyado ngayon at matagal nang namamasukan at paulit-ulit ang iyong routine sa araw-araw sa iyong trabaho at para bang may kulang sa iyong buhay? Araw-araw ka rin bang pumapasok at parang pakiramdam mo parang nakakapagod na? Yung tila ba paulit-ulit na lang yung iyong ginagawa araw-araw? Papasok ng maaga, uwi ka gabi na, matutulog, kakain, tapos another day na naman, papasok na naman ulit sa umaga. Paulit-ulit na routine mo at para bang nasasawa ka na sa iyong buhay. Tapusin mo ang vlog na ito at may mga ibabahagi ako sa iyo na mga paraan na malamang ay hindi mo pa alam sa tinagal-tagal na namamasukan tayo bilang isang empleyado. Kasi parang ikaw yung halimbawa naghahanap ng mga paraan kung anong pwede mong gawin sa iyong buhay pero wala kang mahanap at parang yung buhay mo ay paulit-ulit na lang araw-araw. So para sa iyo ang video na to. Kung ngayon lang po tayo nagkita, ako nga po pala si Jumil. Meron na po akong 20 years mahigit na bilang isang empleyado. Kaya maibabahagi ko sa iyo yung mga kunting nalalaman ko na malamang ay hindi mo pa rin nalalaman hanggang sa ngayon. Pero bago yan, ito muna ang kwento. Noong araw, mga taong 2012, nagtatrabaho pa ako sa Abu Dhabi bilang isang machinist at ang trabaho ko po doon ay sa oil and gas company. Maganda naman po ang sahod. Nagtrabaho po ako doon sa parang semi-government. Marami namang overtime. Sapat naman yung aking kinikita. At maayos naman po yung aking trabaho doon. So noong mga taon na iyon, magkasama kami ngayon doon ng aking asawa sa Abu Dhabi. Kaya kumuha po kami ng flat, yung villa style na bahay, may malapit sa city at medyo may kamahalan din po yung aming renta doon. So ang ginawa ko po para makatipid, so isang buong flat yun na studio type na kinuha namin nung time na yon ng aking asawa, ginawa namin na diskarte, hinati namin sa gitna yon, pinaupahan namin yung kabila para may ka-share kami sa bahay na iyon. Maayos naman po ang aming setup doon, mababait naman yung aming naging kasama sa bahay. Pero ito na ngayon yung naging problema. So nung habang nagtatrabaho ako at may trabaho din po yung aking asawa sa isang real estate na company. Ang problema, nawalan po siya ng trabaho. Biglaan lang po yun na hindi namin inaasahan. Medyo nahirapan ako sa part na yun kasi yung aming budgeting nga nakabase sa aming dalawa na combine para sa aming budgeting sa aming mga gastusin. E nung nawalan ngayon ng trabaho yung asawa ko, naging mahirap sa akin mag-adjust. So nag-isip kami, ano kaya magandang gawin para may budget pa rin kami na base pa rin dun sa aming nakaplano. Dahil nga nung mga time na yon hindi naman kaagad makahanap agad-agad ng trabaho ang aking asawa dahil hindi naman lahat madali. Malaking adjustment yung nangyari sa amin na yun eh. Kailangan namin mag-isip kung anong magandang paraan na gawin para enough pa rin yung aming budgeting. At nung time din pala na iyon, yun din yung time na buntis pa lang asawa ko noon sa aming pangalawa. Kaya ang hirap lalo kasi sabay-sabay eh. Buntis yung aking asawa, syempre may mga kailangang gastusin doon, pagpapacheck up, tapos sa aming bahay na inuupahan na mahal, tapos syempre yung iba pang mga gastusin. So hindi naging madali sa akin yun. So ang ginawa namin na solusyon, dahil ang aking asawa ay masarap magluto, sinabihan ko siya, sabi ko magluto siya ng ulam, sabi ko, at ibibinta ko ngayon doon sa aking mga katrabaho sa company. Dahil ako nga pala ay naka-live out, nakatira ako sa May City, malapit sa Abu Dhabi. Yung aking mga katrabaho, naka-accommodation sila, nandun sila sa loob ng compound, may accommodation doon, tapos yung mga pagkain doon, nakabase lang, base doon sa niluluto doon sa may canteen. So yung mga pagkain doon, sa una, masarap, pero kinalaunan, mananawa ka na rin kasi naka-schedule yun sa canteen eh. Ngayong week, ganitong mga ulam. Pero pag paulit-ulit ng ginagawa yun, nakauma yun. Isa pa, hindi naman pagkaing Pinoy yun eh. Kasi Arabic style or Indian food or hindi siya Filipino food. Kaya nakakasawa din. Kaya ang ginawa ko ngayon para makatulong din sa aking mga tropa at magkaroon na rin ng konting kita. Ganun yung ginawa namin. Sabi ko kay Mrs. Sabi ko, Han, magluto ka ng ulam at ipapa-orderin natin dun sa tropa sa kumpanya. Sabi kong ganun. At kinausap ko naman ngayon yung mga katrabaho ko. Sabi ko, pre, sino sa inyong gustong mag-order? Sabi ko, masarap magluto si Mrs. Sabi ko, kung gusto niyo mag-order, kunin ko na para maiba-iba naman yung pagkain natin dito. Ganun. So, sa madaling salita, nagkuha ako ngayon ng order. Siguro, marami-rami din eh. Mahigit 10, ganun. Sa unang ganun. Kinuha ko na ngayon yung mga order. Dahil nga kami ay malapit sa city, accessible lahat ng mga bilihin. Baboy, nandyan lang ang bilihan, gulay, nandyan lahat. So, ang ginagawa ko, dahil kami naman ay may company service, malayo ang aming accommodation sa aming trabaho. Ang aming service ay tumatravel ng 45 minutes from city to sa aming kumpanya. 45 minutes
Eats, tapos ang takbo nun 140. So ganun kalayo. Balikan yun, magbabiyahe kami sa umaga, tapos ihatid kami sa hapon, kaming mga nakatira sa labas. Ganun yung layo ng aming trabaho noon. At libre yon, provided ng company yon. So ang gagawin ko noon, magpa-order na ako sa hapon, at pag uwi ko sa bahay, nakalista na yon, papaluto ko na ngayon yun kay Mrs. At pagdating sa umaga, di-deliver na yon. Ganun po ang minsan nga, sa sobrang dami ng order, kasi syempre yung mga order nun, puro yon, Pilipino na luto yon. Mga liempo, inihaw, prito, ganun. Tapos mga, minsan adobo, kahit nga adobo minsan yung dinuguan, masarap din magdinuguan si Mrs. Basta lahat ng mga Filipino food na ulam. Kulang na nga lang sa amin mag-catering Kumbaga nakakatuwa kasi nakakatulong na ako doon sa mga tropa, at the same time kumikita rin kami, dagdag kita rin sa amin, lalo't ng mga panahon na talagang kailangan din namin dahil nga nawala ng trabaho si Mrs. Pero minsan may mga panahon na dahil sa sobrang dami ng order, si Mrs. inaabot niya ng madaling araw, alas 2, alas 3 nagluluto pa yan. Tapos ang pasok ko naman alas 6, alas 5, alis na ako niyan. Ako naman may dala-dala ko yung mga orders, 2 plastic bag na malalaki yan. Minsan yung aming kasing driver ay Muslim, tapos yung mga order ng tropa, mga baboy, minsan nahihiya ako Pero buti na lang dahil mababait naman yung aming company driver nun. Kahit nangangamoy-ngamoy yung mga ulam na dala-dala kong 2 plastic bag na malalaki, minsan naman wala akong naalala na pinagalitan ako o sinita ako dahil sa amoy na yon. Minsan kasi Ramadan pa Pag Ramadan fasting yung mga Muslim, so nakakahiya lalo kung sa umaga pa lang makaamoy na sila ng ulam, nakakagutom yun. Pero dahil sa mababait naman yung driver, hindi naman ako napagsabihan. Pero ako na rin nahiya, pero wala kailangan kapalan natin yung mukha hindi kailangan ang hiya sa panahon na yun At yun na nga po, dire-diretso po yung ganong klaseng aming sideline hanggang sa nakapanganak ngayon yung aking asawa dahil buntis nga siya noon. Yun po yung parang isa sa mga nakatulong sa amin yung ganong aming diskarte ng mga panahon na yun, lalo't nung nawalan nga siya ng trabaho. Naisip ko nga ngayon, para palang antindi rin pala ng aming pinagdaanan noon, at lalong-lalo na yung aking asawa, antindi rin pala ng sakripisyo niya noon. Kasi buntis, tapos minsan yung may mga ganong time nga na minsan madaling araw, gising pa, masama sa kalusugan yun kahit hindi naman lagi, pero 'di ba, pag ganung buntis, hindi maganda sa katawan yun. Kaya saludo ako sa aking asawa kasi sa lahat ng sakripisyo niyan, walang arte sa buhay yan. Basta kayang magtrabaho niyan, tatrabaho talaga yan. At yun nga, dahil nga sa aming ginawang paraan na iyon, kahit nawala ng trabaho ang aking asawa, naging maayos pa rin yung aming pagbabudget at hindi pa rin ganong naapektuhan yung aming sitwasyon dahil dun sa ginawa naming paraan na iyon. At malaking tulong sa amin yun. Kaya naman, sa mga karanasan na iyon, ito naman yung mga ibabahagi ko sa inyo na mga paraan kung ano bang dapat meron ka kung isa tayong empleyado ng matagal na panahon. Ang isang paraan na kailangan mong gawin kung isa kang empleyado ay ang dapat meron kang extra income. Opo. Dahil pag tayo po ay isang empleyado at nakarely lamang tayo sa isang source ng ating income, pag may mga sitwasyon po na biglang nabago yung sitwasyon ng ating buhay at nakarely lang po tayo dun sa budgeting natin na iyon, ay siguradong maapektuhan po lahat ng ating galaw. Kaya kailangan po na hindi lang iisa ang source ng inyong income. Habang kayo ay nagtatrabaho, porsigihin din po natin na magkaroon pa ng extra income para mga pangsuporta sa mga panahong hindi natin inaasahan. Tulad nga nung nakwento ko sa inyo, nawalan bigla ng trabaho yung aking asawa, kaya ang ginawa naming paraan, yung nagpa-order kami. Ginamit namin yung galing ng aking asawa na masarap magluto, at yun yung aming naging additional income ng mga panahong may mga pangyayaring hindi namin inaasahan sa aming buhay. Kaya dapat po bilang isang empleyado, huwag tayong makontento na iisa lang yung ating income dahil kailangan sa panahon ngayon, lagi tayong ready at lagi tayong may another source ng income. Tulad ko po sa ngayon, ang ginagawa ko, aside sa meron akong main na trabaho talaga bilang isang machinist, nagpa-part-time din po ako bilang isang Uber Eats food delivery dito sa Australia. Opo, ginagawa ko pagka may mga extra time ako at medyo kailangan ko minsan ng additional na panggastos sa aking sarili, ay may part-time po ako na Uber Eats food delivery. Ang part-time po na ito ay yung tipo bang hindi nyo pa rin dapat mapapabayaan yung main na trabaho nyo. Kasi pag napapabayaan
papabayaan nyo naman po yung main na trabaho nyo, ay hindi rin naman magandang ideal yon. Kasi masisira din naman yung mismong trabaho. Dapat yung part-time na gagawin mo ay yung aayon pa rin sa iyong schedules. Ako po bilang isang machinist, napaka-efficient po sa akin yung part-time bilang isang Uber Eats food delivery dahil ginagawa ko lang ito pag may free time ako. Hindi ba ako yung tipong obligado na yung part-time kasi minsan na may mga fixed na part-time ba na kailangan pumasok ka ng ganitong oras to ganyan. Sa Uber Eats food delivery po, hindi mo kailangan yun. Kahit nga minsan tumatambay ka lang dyan sa labas, bigla kang sinipag, deliver ka na ng pagkain. Kaya naman minsan, pagka yung nagde-deliver ka, tapos biglang napagod ka na, tinamad ka na, di tigil ka ulit, pahinga ka muna ulit, saka biyahe ulit, gano'n. So, isa po yun sa mga part-time na ginagawa ko ngayon, yung Uber Eats food delivery. At napaka-efficient po nito sa akin pagdating sa usapang part-time at extra income talaga. So, yun po yun. Ang isang paraan na dapat mong gawin kung isa kang empleyado ngayon ay ang dapat po, meron kang ipon. Opo. Sa panahon po ngayon, dapat meron kang ipon lagi sa iyong account. Hindi pwede na laging tama lang yan o zero balance ka dyan. Kasi sa panahon ngayon, madalas may mga unexpected na pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Kaya dapat lagi po tayo meron dyang ipon. Ang ipon po na ito, hindi po ito yung ipon na iniipon nyo para may pambili kayo dyan ng sapatos o may pambili kayo dyan ng luho nyo, ng kung ano-ano. Hindi po yon. Kung gusto nyo pong mag-ipon para doon, hindi mag-ipon pa kayo doon. Ang ipon po na ito ay ipon para meron po kayong pampusta sa inyong mga gustong subukan sa inyong buhay. Opo. Habang tayo po ay empleyado, porsigihin po natin na magtabi para meron tayong pampusta doon sa mga binabalak nating gawing ibang bagay para mabago yung ating buhay. Kasi kung wala tayong iniipon dyan, kung may dumating na opportunity sa atin at maganda sana at kailangan ng financial para ma-grab mo yung opportunity na yon, kung wala tayong ipon, hindi natin masusubukan o mag-grab yung opportunity na yon. Kaya mahalaga po na may ipon ka dyan sa sarili mo, hindi para pambili ng luho mo, kundi para pampusta sa buhay mo, para may mga iba kang subukang gawin. Napakapalad mo kung meron kang trabaho ngayon at isa kang empleyado dahil marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat. Diyan tayo kumukuha ng ating mga panggastos, pangkain, pero wag nyo pong kalilimutan na wag tayong makontento dyan. Kailangan meron din tayong ginagawang kakaiba sa ating buhay para mabago yung ating buhay. So kailangan dyan meron kang ipon para may madudukot ka sa sandali na may gusto kang pustahan na opportunity sa iyong buhay. Yun po yun. Kailangan mag-ipon para pampusta, hindi para sa luho. Ang isang paraan na dapat meron ka kung ikaw ay isang empleyado ay ang kailangan meron kang life insurance. Opo. Malamang ngayon mo lang narinig to Kung ang tagal-tagal mo ng empleyado at hindi mo pa narinig yung life insurance na dapat pala meron ka, pues pakinggan nyo po ito. Ano po ba yung life insurance? Ang life insurance po ay sa salita pa lang na insurance, ini-insured po kayo sa any unexpected na pwedeng mangyari sa inyong buhay. Alam ko na yan, sabihin nyo, gastusin lang yan, di ba? Ganun ang kagad. Pag nakakarinig tayo ng insurance, ang laging pumapasok sa atin, additional na gastusan lang Pues, ito pong life insurance ay mahalaga, lalong-lalo na kung ikaw ay isang breadwinner, kung ikaw yung inaasahan sa inyong pamilya, may asawa ka man o wala, basta ikaw yung inaasahan ng lahat. At pagka may nangyari sa iyo na hindi naman sa hiningi, meron nangyari sa iyong buhay, hindi naman natin alam kasi 'di ba? Diyos lang naman ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Pag dumating na yung time na yon at hindi ka prepared doon, at least meron ka man lang life insurance na may maiiwan ka sa iyong pamilya sa sandali na kunin ka na ni Lord. Malamang, ang tagal-tagal mo nang nagtatrabaho bilang isang empleyado, alam ko na yung mga priorities mo sa buhay, mas inuuna mo yung ibang tao. Di ba po? Ganon din naman ako, katulad mo. Kaya itong life insurance na ito ay hindi to para sa sarili mo, para to sa ibang tao, lalo sa mga mahal mo sa buhay. Hindi pa ako financial advisor o nagpo-promote ng kahit na anong insurance dyan. Pero ito lang pong nakita kong kahalagahan sa ating buhay. Lalong-lalo na kung wala kang pera, mas lalo kang mag-invest sa life insurance mo. Dahil pag wala kang pera at kinuha ka biglaan ni Lord, lalong kawawa yung pamilya mo. Ang life insurance po ay pumupusta tayo sa malas ng ating buhay o yung sa sandali na nawala tayo sa mundo na to na hindi tayo prepare. Sino ba naman nakakaalam na pwede tayong mawala bukas, ngayon, sa isang araw, di ba? Kung alam lang natin na mawawala tayo in 100 years pa, bakit tayo kukuha ngayon ng life insurance, di ba? Pero hindi natin alam yung buhay Di tayo
tayo sigurado eh. Ngayon, pumupusta tayo sa walang kasiguraduhan, di ba po? Pag minalas ka sa buhay mo at nawala ka ng hindi mo inaasahan, at least may maiiwan sa pamilya mo. Tumataya ka sa kamalasan ng buhay mo kung kailan ka mawawala. Tumataya ka doon. Di ba? Tumataya ka rin naman sa loto eh, di ba? Kahit alam mo na yung possibility mong manalo ay mababa pa sa 0.0001%, di ba? Sa dami ng tumataya dyan. Pues, kung tumataya ka sa loto, mas tayaan mo po yung life insurance kung isa kang empleyado dahil mahalaga to para sa'yo. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang breadwinner. Nung una, hindi ko rin naintindihan to eh. Sabi ko, ang first na impression ka rin sa life insurance na to ay dagdag bayarin lang yan eh. Pero nung naintindihan ko yung kahalagahan nito, kumuha na kaagad ako. Kayo po ang magde-decide kung magkano yung gusto nyong hulog at kung magkano rin yung gusto nyong makuha ng inyong pamilyang mga inyong maiiwan kung sakaling kunin kayo ni Lord ng maaga. Ngayon, sabi natin, paano kung mabubuhay pa pala ako ng 100 years from now? Di good, di ba? At least, kung hindi mo nagamit yung insurance mo, good pa rin. Ibig sabihin, buhay ka pa. Ngayon, kung minalas ka, nagamit mo nga yung life insurance mo, win-win pa rin. Kasi may pamilya kang may maiwan, di ba? Tumataya po tayo dito sa walang kasiguraduhan ng ating buhay. Di naman natin matatanong si Lord, Lord, kailan niyo pa ako kunin, di ba? Nagsimula po akong maghulog ng aking life insurance siguro mga 5 years ago na. Nung na-realize ko na kung gaano yung kahalagahan nito. Take note po, yung hulog dito ay baka akala nyo malaki. Pues hindi po. Yung hulog dito ay manageable pa rin. Pero malaki yung inyong pwedeng makuha. Million. Ganon po. Kaya kung iniisip nyo na malaking hulugan nyo dito, yung inyong premium, hindi po. Kung nagagawa nyong mag-subscribe ng mga luho dyan, Netflix o any kind of mga libangan dyan, parang ganon din po yung hulog doon. Kaibigan, kasangga, binabahagi ko po to sa'yo dahil alam ko na katulad mo, bilang isang empleyado na matagal nang nagtatrabaho at breadwinner ng pamilya, isa din po ako na hindi ko alam to noon. Pero nung nalaman ko yung bagay na ito, ay talagang pinustahan ko to. Dahil tumataya nga ako sa loto dati. Ito pa kaya, tinatayaan ko yung maganda at malas na mangyayari sa buhay ko. Win-win po to. Ito lang yung tinatayaan ko na hanggang ngayon ay tinatayaan ko pa rin. Kaya malaya ako na nakakapaggawa ng mga ibang bagay na may peace of mind ako na kung sakaling kunin tayo ni Lord ng maaga, alam ko na yung pamilya ko ay hindi maghihirap. Alam ko na hindi ko sila iiwan ng wala dahil meron tayong pinupostahan na life insurance. Libreng pera po ito dahil ito yung pera na pinupostahan mo sakaling may hindi magandang mangyari sa buhay mo. Sa loto ba? Nagtataya ka? Nanalo ka na ba? Ako nanalo na ng baliktaya. Well, disclaimer, hindi pa ako isang financial advisor. Isa pa akong empleyadong matagal na at nakarealize ng bagay na ito naman yung ibinabahagi ko sa inyo. Muli, wala pa akong in-endorse na any kind of insurance at ito lang po yung binabahagi ko at talagang pinaniniwalaan ko na kailangan meron ka rin ito kung isa kang empleyado. Malamang wala pa nakapagsabi sa'yo nito sa buong buhay mo dahil hindi rin naman nila alam o wala pa rin nakapagsabi sa kanila. Kaya kasangga, sinishare ko po ito sa iyo para pag-isipan nyo. Lalong-lalo na kung isa kang breadwinner sa pamilya nyo. Kaya yun po ang pinakamahalagang para sa akin kung isa kang empleyado, kailangan po na meron ka dapat nito. Sa mga financial life insurance dyan, baka naman. Yun lang po. Kayo na pong bahalang maghanap kung saan dyan meron. Nandyan lang yan sa paligid. At take note, ang life insurance po na to ay life insurance lang. Huwag po kayo magpadala doon sa mga nag-o-offer ng life insurance tapos may kasama raw na investment. Budol po yun. Dahil para sa akin, hindi dapat pinaghahalo yung dalawa na yan. Kung investment lang. Doon yan sa ibang bagay. Pag life insurance lang. Ang iba kasi dyan, para lang makakuha ka ng ino-offer nila, bubulaging ka eh. So, maging aware po kayo dyan. Life insurance is life insurance. Walang kung ano mang halong any investment na para lang sasabihin nakikita ka daw at may babalik pa sa'yo. Alam ko na yung mga ganyang galawan. Life insurance lang po ang aking nire-recommenda. Pag may nag-offer sa'yo na ganitong may another investment, layuan nyo yun. Doon kayo sa nag-offer lang ng life insurance at ipapaliwanag sa iyo yung talagang mga magandang benepisyo nito. At hindi ito tinatayaan para magkapera ka o para magkaroon ka ng investment. Tinatayaan mo po dito yung iyong buhay mo, yung iyong mga unexpected na pwedeng mangyari sa'yo na hindi mo inaasahan para mayroon kang maiwan sa pamilya mo at hindi para magkapera ka. Kaya yung mga investment na yan na hinahalo sa mga insurance, ikisan nyo po yan. Kaya kung isa ka pong empleyado ngayon, mahalaga na mayroon ka pong life insurance just in case kunin ka ni Lord ng maaga, mayroong maiwan sa pamilya mo dahil sa life insurance na ito.
Bakit ko ba binabahagi to sa iyo? Dahil naniniwala kasi ako, kung ikaw ay isa kang empleyado, naniniwala ako na malakas din yung loob mo at marami ka ring diskarte sa buhay. Pero nakakalimutan natin yung bagay na ito na dapat mas na mayroon tayong insurance sa ating buhay dahil sa mga diskarteng ginagawa natin sa buhay. Dapat meron tayong peace of mind na dahil sa buhay na walang kasiguraduhan, tayo ang breadwinner sa ating pamilya. Naniniwala ako na dapat mas protektahan natin yung ating mga sarili, yung ating buhay. Dahil yun yung ating puhunan eh. Kasi ang kalaban natin dito, yung mga nananamantala sa ating buhay eh. Yun bang lumalaban tayo ng patas, nagpapakapagod tayo at sumusunod tayo sa mga paraan para mapaganda yung ating buhay at magkaroon ng magandang resulta yung ating mga ginagawa. Yung mapagsamantalahan naman tayo ng iba dahil sa mga hindi natin pagiging aware sa mga bagay-bagay, lalo na dito sa insurance na to, nasasamahan ng mga kung ano-anong investment. Nasasayang yung ating mga pinagpapagurang pera na maibigay mo lang dun sa kanila na hindi naman talaga masiserve yung ano talaga yung tunay na purpose. Tandaan na yung perang pinagpapaguran mo, sa'yo yan. Huwag mong hayaan na basta mo lang ibigay sa iba. Kaya kung may pupustahan ka dyan, siguraduhin mo na ipupusta mo yan sa tamang pagpupustahan at hindi lang para makamkam ng iba. Kaya kung isa ka sa mga malalakas ang loob at patuloy na lumalaban sa buhay ng patas, samahan nyo ako at sama-sama tayong lutasin at pagtulungan kung paano ba giginhawa ang ating buhay. Sama-sama nating tuklasin at makapag-share tayo ng mga ating mga nalalaman kung ano ba talaga yung pwedeng gawin para maayos ang ating buhay. Samahan nyo ako na kahit marami man tayong palpak-palpak sa ngayon, alam ko na balang araw, aahon din tayo, aahon ka rin. Basta tayo tulong-tulong. Samahan nyo ako, meron tayong ginawang FB group, ang KAUPH. Yun po ay samahan ng mga malalakas ang loob na mga Pilipinong may malalaking pangarap. Ilalagay ko po yung comment sa taas at ilalagay ko rin po sa baba. Join po kayo doon at sama-sama tayong magtulungan. Makapag-share po kayo doon ng mga ideas, makapagbigay ng opinion para mapaganda ang ating buhay at makapagbigay din ng tulong sa iba na mga nangangailangan. Kaya join po kayo doon at makapagsama-sama po tayo doon sa loob. At kung ngayon po ay isa ka pa rin sa mga marami ng sinubukan sa buhay at palpak-palpak pa rin, wag po kayong malungkot dahil alam ko na basta ikaw ay kumikilos at wala kang inagrabyadong tao, makakamit mo rin at mararating mo rin ang iyong minimiti sa buhay. Basta ang mahalaga, wala kang inaapakan tao, wala kang inagrabyado, tatama rin ang iyong mga ginagawa sa buhay. Tandaan na yung inyong perang pinaghihirapan ay wag lamang basta-bastang ibibigay at mapagsamantalahan ng ibang tao. Kung kayo ay natutuwa po sa ating mga kino-content, comment down below po para malaman ko rin po yung inyong mga opinion. At i-share nyo na rin po ito para marami pa tayong ma-reach na mga matutulungan sa pamamagitan ng ating mga binibigay na mga valuable na content. At subscribe na rin po kayo para maging updated po kayo sa mga susunod pa nating mga videos na i-upload. At nga po pala, kung ikaw po pala ay natutuwa sa ating mga kino-content at sa mga binibigay na valuable na topic, meron po pala akong ginawang customized na mugs. Kung gusto nyo pong mag-support sa ating content, sa ating mga ibinabahagi, meron po tayong customized mugs na minilagay po ako doon na 3 tips na sikretong malupit po yon para kung kayo po ay mahilig magkape at sa umaga pa lang habang nagkakape kayo, ay di inspired na kagad ang araw nyo at meron na kagad kayong panimulang malupit sa inyong buhay. So kung gusto nyo pong mag-support sa ating mga kino-content, message lang po kayo sa aking Jumel Ignacio Official FB page at ipapadala ko po sa inyo anywhere po dito sa Australia. Yun lamang po. At muli, ako nga po pala si Jumil, ang iyong kasangga, nag-iiwan ng isang kataga na ang pera na iyong kinita ay pagkaingatan at gamitin sa tama nang hindi ka mapasama sa iyong buhay. Yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.